May ngapon mga igalaw, kanina usap kita sa ato ang tambayan kada hapon, ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Karong hapon mga igala no atong hisgutan og tambayan mga igala no ang kanong update diya sa tong Samal Island Davao City Connector Bridge no or kanang masigataw no to nga SIDC. Kung pila na ba ka porsyento ang kuan ani karon no ang completion rate ug unsa tong mga babag nga nagakuan no ginatubang sa maong proyekto ni den sunod ana mga ano no katambayan kining atong kuan no Davao City Bypass Road no kun asa katong naay tunnel god kung inyong makita sa kung sa DPWH no. Anyways mga katambayan taud-taud ato ang mga kuan no mahibaw-an ang mga update pero unatan mo kuan ana mga igala no unahon usa nato no ang update alang sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Tanaw na to. Nindot nga dagat og white sand beach kana ang sagad nga hinungdan nganong ginadagsa ang kadagatan sa Island Garden City of Samal kinsa pamanggoy dili makuan no nga mura kag nasa Boracay pagmuanhi ka diri mo na normal sa mga taga Davao or bisan dili mga taga Davao moadto gyud sa Samal no para i-experience ang dagat niini pero ang nakalaay lang ani mga katambayan kay pag-abot sa pila diha sa barge, hastang taas agyon og doon na pay mga higayon nga kilo-kilometro ang pila diha sa patabok sa maong isla. Maong ginakuan dugay na ning ginakuan sa tuang mga katawhan no, especially kato sa mga beach goers ug uban pa nga unta mataora na kini og tulay. Og katong milabayng tuig sa diha ang gipangunahan kini ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kauban si Vice President Sara Duterte ang ginatawag na to no nga inauguration or groundbreaking sa maong tulay gikalipay kini sa katawan. Gani karon no kung makita nato nanay gipang tukod na stilts diha sa maong lugar no dapit dala sa may Davao area ingon man diha sa may Samal Island area. Samal Island Davao City Connector Bridge Project. The Samal Island Davao City Connector Bridge flagship project under the Build program is a long-awaited dream project in the Davao region. The bridge project will connect the Samal Circumferential Road in Barangay Limao, Island Garden City of Samal, to Davao City in between R. Castillo Daang Maharlika Junction, crossing over Pakiputan Strait. With a total length of 3.98 kilometers, including Davao ramps and at Great Road and Runabout in Samal, the bridge has a width of 24 meters and a vertical navigational clearance up to 47 meters, supported by 2 pylons with a height of 73 meters. Philippines-China relations begins a new era of ties with the provision of loans from the Chinese government for its construction. DOF Secretary Carlos G. Dominguez and Embassy of People's Republic of China in the Philippines Ambassador Juan Zillian exchanged the loan document that provides financing for the SIDC project, witnessed by DPWH Undersecretary and Build Chief Implementer Emil K. Sadain and UPMO Project Director Sharif Madsmo H. Hassin. On January 2021, DPWH and China Road and Bridge Corporation entered into a contract amounting to 19.32 billion pesos
for the design and build of Samal Island Davao City Connector project to head start the negotiation process and support the loan application. Upon its completion, the bridge project will provide a resilient and reliable transportation link between Metro Davao and Samal Island, reducing travel time from 26 to 30 minutes via Roro to only 5 minutes. The bridge project will improve economic activities and promote more source of livelihoods for locals who have long dreamed of having such a bridge that enhances internal mobility and external linkage to support the economic and tourist growth potential of the region. Sa gipahigayong kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex, gibutyag ni Department of Public Works and Highways Project Director Engineer Rodrigo de los Reyes nga ana sa 4% kapin ang completion rate ni ining maong proyekto. Naging isa sa mga challenges na hinaharap ng project. Ano pa ba yung iba po, sir, bukod sa cases po na sinasabi nyo? How about the right of way? Kumusta po? Nasambit ko na po kanina tungkol sa right of way na yun nga, yung iba po under expropriation, yung iba naman under negotiated sale. Sinusundan po natin yung batas, yung RA 10752 as a basis po ng right of way acquisition. So, other than the right of way sa inyong kaso, ano pa ba yung ibang mga challenges na kinakaharap po natin? Opo. Katulad ng submit nyo, kinakaharap. Wala po sa atin sa ngayon. Pero given the fact na kung mangyayari man yun, doon lang po natin sa tatalsihin. So, sabi niyo may kaso may injunction na po ba na wala pa po. Wala pa po. So are we, sir, positive or optimistic na yung bridge is matatapos within the set at the target date? Opo naman. Maliban na lang siyempre. Una, at titignan natin, huwag naman natin huwag tayo maging specific sa target date. The very reason kaya ang tawag po natin doon is target. Kasi maraming factors na pwedeng mag-cause ng delay. Nagtatrabaho po tayo sa dagat Tatawi tayo ng dagat. So, yun lang pong panahon. Kung may bagyo or may kalamidad, makakapagpahinto po ng trabaho natin yan. At isa yun sa mga bagay na tinitingnan natin na maaari mag-cause ng delay. But nonetheless, yun, matadagdagan ng konti yung ating trabaho or construction period kung mangyayari mga ganong pagkakataon. Okay. So, yun lang po ang 2027 yung target date, di ba, sir? Nabago na po. Meron na po kami ngayon 2028. Katulad sabi ko kanina, September 2028. September, after na ng tawag nito, this administration. Yeah, opo, kasi September, maaaring ang election May 2028 ako. Sige. Currently, 4.197% po yung completion rate niya ngayon, sir. Tapos, ano yung parang yung steel bridge, ano yung tawag doon, sir? Craneway po, craneway. Yan yung doon na yung daanan ng crane, yan yung doon siya na pumapatong. Yung crane na gagalaw doon sa may tubig. Kasi may tubig na siya Hindi naman mapapasok ng crane yung gano'ng babaw na tubig. Hindi naman po pwede yung barge kasi mababaw. So maglalagay tayo ng gano'ng temporary access. May heavy equipment kaya ang sir, parang may barge din pa na dadalhin nito sa heavy equipment. Opo, meron po. Lalo na doon gagamitin natin yan doon sa lugar na malalalim. Doon sa Okay, thank you po. So mo to mga higala 2028 pa daw September 2028 target nga mahuman ang maong proyekto so unta wala tay walay mga kakulian nga maengkwentro ang maong proyekto kay daghan na kay naghinam-hinam nga magkatulay na ang nanay connection between Samal and Davao City mga katambayan. So sakay-sakay sa tag barge karon tapos ato na lang pong sabayan og pag-ampo nga unta mahuman na gid ning maong proyekto nga pila ka dekada nang gipangandoy sa atong mga katambayan. Sa atong pagbalik ato usab hisgutan ang usa sa pinakadako nga proyekto dinhi sa Davao Region mao
ang Davao City Bypass Road human lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong Sibyaanan. Usa sa mga ginaproblemahan sa mga residente dinhi sa Davao City o bisan ang mga bisita nga mo ni Dakbayan mao ang grabing traffic, ilabi na kung maabot sa peak hours o di ka kining season, no, peak season dinhi sa tuang Dakbayan. Tungod ani nakita nato no nga grabe man jud kapiot pod ang ubang kalsada pod dinhi sa tuwa sa Dakbayan. Maong ang ato ang gobyerno karon, no, naghimo na og pamaagi kung paunsa maalibyuhan ang trapiko ilabi na diya sa tuang mga main thoroughfares diri sa Dakbayan. O karon daghan tag mga big ticket projects. Una na diha ang kining dili sa bypass road, no, kining Davao City Coastal Road nga isa sa mga project karon nga kung asa ang phase 1 nabrihan na, pero karon nanapod tay ginapaabot karon, no, ang Davao City Bypass Road bypass construction project. Kung usa sa mga big ticket project dinhi sa tuwas sa Davao City. Aduna kini 45.5 kilometers, no, nga magsugod dira sa may barangay Sirawan Turil padulong sa barangay JP Laurel Panabo City. O sa kini, no, mao ni ang isa sa mga pinakadako nga kalsada katungod naa ni siya kaning tunnel nga pareha sa laing nasod, no, ug uban pa. Anyways, mga katambayan, atong paminawon, no, ang nahimong pahayag, no, ni Engineer Benjamin Bautista, no, ang project director sa Department of Public Works and Highways regarding sa update sa maong proyekto. Right of way. Right of way talaga. Hindi lang po dito. Sa buong Pilipinas po yan. Also for manageable. Yes po. Ay, sorry. Rate of possession. Yes po. Okay, manageable po yan. Those properties this year in January. January this year, sir. This year lang. Pero ang aggregate total ng right-of-way projects, medyo malaki ba? Out of 887 pong lote, 887 ha, hindi po tayo nagsasabi. 887, less than 1,000. We are already now workable area of 41%. Kaya 41% nun, workable area. Stretch po yan. Yes po. That is 45.5 kilometers. Sir, yung 45.5 kilometers, ilan yung habitable percentage? Ay, yan po ang hindi po na. May data po kayo, pero I cannot tell you right now, but we can provide you. Sir, may inventory na ba? Ilang kahoy yung matatamaan? 42,000. Yes. Families po yan. No, hindi po. Chris po yan. Unit permits. Yes po. Hindi papayagan DNR na walang cutting 100% na yung permits natin. Hindi po. Progressive din po yun. Kasi po ang permit, meron pong duration. Hindi po pwedeng sabihin na binigyan ka ng permit forever. No. Yung core project, sir, ilan na yung kahoy na Mga ganun din po yun. Mga 41% din po yun. 41%? Yes. Okay. The same din po, pagka tayo nagpuputol, magbibigay din po tayo ng sapling. Ang DNR po, mag-a-arrange na kung saan itatanya. Sir, each tree, ilan yung replacement? 100. Saplings, hindi po. Standard yun, standard. That is administrative order. Yan na. Kailangan maputo lahat o may iba yung transfer? Progressive nga po yan, hindi nga po pwedeng, dibawa kasi, hindi ka naman makapagpuputol kung wala kang permit to enter. Pagkatapos ma-issue ng permit to enter, mag-inventory ulit. Together with the DNR, certified by barangay captain, and also endorsed by the mayor. Kasi ang ginagawa sa city, instead na putulin. Hindi po advisable. Meron po tree na pwedeng i-ball, may tree po na dapat putulin. Lalo pagka ang tree po ay matanda na, hindi na po advisable na i-ball. Sayang lang po yun. Palitan na lang po natin ng seedlings. Sir, kailan nga tayo target date kasi makakarap sa 25 na sa Mga 2027. End of 2027. End of 2027. Yeah. See, all the normal. Kasi katulad yan, dumaan tayo sa pandemic, yan nga po rin ang isang problema natin, more than 2 years na hinto kami. Pangalawa,
Hindi po natin alam kung anong mangyayari in the future. But right now, talagang issue lang yung right of way. Sir, for the budget, is it still the same? Ako pa naman to, JICA funded it. So sir, lanangin ko 45% na po yung completion rate. Yes. Overall po, 22%. 42%. Kasi po, we are computing the accomplishment for the whole. But merong contract po na yan, meron ng 50%, meron 30%, may 20% like that. Yung sa tunnel po sir, ilang percent na po yung Almost 50% na po. Almost 50%. So, yung ibang aspect po ng 42% is yung sa kalsada na lang, outside. Kalsada, tulay, drainage, slow protection. May tulay. Marami pong tulay yan. Almost 42 tulays. 42 Yeah. Bridges for... I think, if I'm not mistaken, 31 bridges. 31 bridges. Yeah. Iba-ibang klase. May underpass. Yes, sir. May overpass, may underpass. Aggregate total, sir, sa bridges. Aggregate total length of bridges, I think, mga 4 kilometers. 4 kilometers. Pag pinagsama-sama. So marami pa ng rivers na dadaanan. Yes po. Mas maganda po minsan mag-inspection tayo. Para makita nyo. Maganda. Ang time nga. Yun nga sabi namin sa DPWH. Coordinate ko sa aking point person. Ang time ba, no? Oh. Ay, hindi kaya na isang araw. Sir, yung Kasi ang daming ano. Hindi kasi dire-diretso. engineer, yung impact po nito if ever naman. From 1 hour and 44 minutes na travel time from Turil up to Panabo, it will be reduced up to only 44 minutes. When did the construction started again? 2019. But because of the pandemic, alam naman yung lahat ng lugar talagang isinara, di ba? Lahat ng mga ating mga equipment galing sa Japan hindi nakarating dito, pati yung mga experts. Ayan talagang naging rason kung bakit yung parang setback ng... ay wala tayong magagawa. That is worldwide. But right now, sir, ano pa yung mga challenges na hinaharap for the project? Right of way lang. Right of way na lang. Yes. Right of way lang. Kasi ilang percent tayo natin na 41%. Yung sabi mo siya na ano? Almost. Isang tao lang, so isang owner lang. Ay hindi po. 887 lots. Different owners. 887 ha? the whole stretch of... Yes. Passing through residential, commercial, forested, like that. Sir, would you know how many hectares are we? That is around 3 million square meters. Yun sa That is around 320 hectares. Yun sa hydro-free yan, sir. Yes. 867. Sa 888, sa 887 po, sir, ilan na po ang ano na? 41% nga. It is still progressing ha. Hindi naman kami natutulog. Kailangan progressing din. Dahil pagka wala kami maibigay na right of way sa contractor, magagawa ang contractor. Sir, yung expressway probably after matapos na. It will be operated as a high standard highway. Yung expressway. Yung expressway yan. Hindi. Pagkatapos nito, kasi alam niyo naman, yung relation ng China at saka ng Philippines. O yun po yung compensation po na, sir. Actually po, yan po talaga ang naging problema. The appraisal of this project was done 2015, 19. And the cost of right of way then is very cheap. Now, here comes the BIR appraisal 2023, 21. The price become times 10. Kaya pala. Ang pinakatalagang problema rito, marami rito land owners na walang documentation. Hindi nagbabayad ng tax. O paano, sino pipirma ng mga voucher? Hindi po pwede ganon. It should be properly documented before payment of the right of way. Karamihan gusto magpabayad ng mahal, ala naman silang dokumento. Anong gagawin ko? Expropriation. Pero na kumpleto na yun, sir, yung expiration natin. Hindi pa. Ilang percent yun? 41% na nga tayo. And still progressing ha. Sir, I don't know if tanong na ito, pero ilang mga lot owners po ang dinibuilding mo yan, sir? 887 nga. 887. Yeah. Madami. Kakunti po yan.
Pero all of these, sir, Kasi ibang projects naman po yun. pero all of these are na-support na for Hindi po. Marami pong nabayaran na kasi nagpapayag naman sila ng negotiation. Kung talaga hindi pumapayag, dinadala namin sa korte. Ilan po yung nasa-support na, sir, na So far siguro mga more or less than 100. out of 87? Yes. Yung initial po natin na nagawa na dun sa project niyo. Kaya nga sir, yung aming accomplishment, that is around 22% na. That is the aggregate accomplishment for the whole. But there is a contract package na meron ang 50% na. Meron 32%, may 28%, like that. Hindi naman po kasi yung accomplishment, yung lahat na yan, aggregate. Pinagsasama-sama po kasi ang accomplishment. Hey, thank you. So, ano ba? Wala. Yung issue lang talaga, sir, kaya medyo may delay is because of the road Right up po yan. Okay, thank you, sir. Wala tayong timeline, sir. So mo to mga igala no ang naglangkob sa atong panagtambay karong hapon no dinhi sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod pohon. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.